Ang aming advokasya is magkaroon ng sustainable livelihood program and food security. Kasi naniniwala kami na food security starts at home. Welcome to my hometown, Huruan, Tiwi, Albay! Ang Tiwi po ay isang first-class municipality dito sa 1st District of Albay. Ang Tiwi po ay isa sa pinaka-prone sa bagyo, kaya taon-taon dinadalaw kami dito ng bagyo. Dito sa Huruan, Tiwi, Albay, tinamaan ito ng bagyo last 2020. Palayan to dati, pero na-wash out po talaga siya. Ang ginawa nila bilang isang leader ni Miss Mila, siya ang president ng Huruan Farmers, ay tinuruan niya yung mga farmers dito ng kung paano magbangon muli. Kasi walang na dito taniman, kaya rinahab nila ito, tapos inayos itong mga palayan at binalik. Ako po si Mila Vibal Bungalbal, 59 years old, presidente ng Huruan Farmers and Fisher Folks Association. Plain housewife, pero nakapagtapos din po ako ng Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. Isa din po akong volunteer ng simbahan bilang lectors and commentators and Paris Finance Council lay co-chair. Ang aming pong asosasyon ay Huruan Farmers and Fisher Folks Association, kung saan meron kami advokasya ng sustainable livelihood program and food security. Meron po kami mga inaalagaan na chicken na nangingitlog, lettuce, tsaka swine. Meron kami inaalagaan na baboy, fattening, and then breeder. At saka meron kaming tinataniman ng mga gulay kung saan nagbibenta-benta din po kami dito ng yung harvest namin. Nagsimula po ang aming association 2021. That was pandemic time. Nagkaroon kami ng Climate Resilient Farmer Field School through DA-AMEA. Pagkatapos ng training namin, yung seminars, binigyan din kami ng mga interventions katulad nitong RTL, tsaka yung mga garden tools, yung UV plastic na ginagamit namin for drying ng mga abaka, and then rain shelter ng aming mga vegetables. Ang aming advokasya is magkaroon ng sustainable livelihood program and food security. Kasi naniniwala kami na food security starts at home. Binibigyan namin ng mga pananim yung mga member para makapagtanim din sila sa kanilang mga backyard para meron din silang kukunin na hindi nabibili. Ang aming pong asosasyon, bali nagbibigay po ng weather outlooks. Meron pong binibigay kami 7-day weather outlooks kung saan nakikita doon yung percentage ng rain or forecast weather for 7 days para yung farmer alam nila kung kailan sila mag-dry ng kanilang palay, kung kailan magtatanim, tsaka kung kailan mag-harvest. Sa ngayon po, ang aming asosasyon nagbibigay ng mga seeds para sa members or non-members. Galing na din po yan sa DA-AMEA para magkaroon ng backyard gardening gamit ang natural fertilizer.
Meron din pong binibigay sa amin ng DA na UV plastic kung saan ginagamit namin yung pag-dry ng abaka. Yung abaka kasi namin, hindi matuloy-tuloy may dry kung umuulan, tsaka kung medyo mainit naman masyado. Kaya gumagamit kami ng UV plastic. Nagbibigay din po kami ng cropping calendar para malaman kung ano yung dapat itanim sa panahon yun. Meron din pong binigay sa amin na swine through IRDF. Binigyan kami ng 20 heads for fattening and 1 for breeder. Nakapag-harvest na kami in 1 cycle, and then ngayon po, bali, second cycle na po namin kung saan yung napagbintahan namin, doon na din po kami kumuha ng pangbili ng panibagong mga biik. Ito pong lettuce, nakapagtanim na din po kami ng 5 cycles. Kung saan ibinibinta namin yan sa my church. Pag mayroong mga nagsisimba, doon na din po kami nagtitinda para maraming taong bibili. Yung amin naman pong itlog, yung mga bumibili, pumupunta na po dito kasi nalaman na nila na fresh ang aming eggs. And then, meron din po kaming dinidelivery na sa katulad sa bayan. On call na lang po, tumatawag sila tapos dinadala din namin sa bayan. Ito naman pong aming mga vegetables, yung aming kabarangay, dito na din po sila bumibili. Ito pong nasa likod ko, nag-aalaga din po kami ng tilapia para kung walang huli ang sa dagat, meron ding mabibili ang aming kapwa residente ng Barangay Huruan. Pwede pag medyo lumaki-laki rin po, pwede na rin po sa mga kalapit barangay na ibenta. Si Ma'am Mila, isa sa agricultural environment na advocate po sa kanilang barangay. Kaya sa ngayon, si Ma'am Mila po ay napakasipag na babae at tumutulong sa kanyang mga constituent sa Barangay Huruan. Siya po ang nag-introduce ng mga variety programa na resistant sa climate change. Ang association po ni Ma'am Mela through AMEA, nag-organic farming po sila para po makatulong sa kalikasan na hindi sila magamit ng mga synthetic fertilizer. Sa mga fisher po, nag-aabokasya po siya para maganda yung mga huhulihin na isda ng mga fisher po. Hindi overfishing ang gagawin namin dito. At dahil sa kahangahangang katangian ni Miss Mila bilang isang leader, ay nakagawa po siya ng mga proyekto tulad nitong village. Nakita po natin itong village dito, yung Huruanville. Dito nakalagay yung mga ating mga poultry, swine, fish ponds, greenhouse, and itong mga palayan. Dahil po sa kanyang katangian bilang magiting na leader, ay nabuo niya po itong mga farmers. Dahil meron na po siya ngayong 68 farmers na po at nakakaroon sila ng income dito sa kanilang farm bill. Bilang isang kapartner po ng AMEA program, ang Huruan Farmers and Fisher Folk Association, sila po ang aming napili dahil sila po ay vulnerable areas po dito sa Bicol. Ang programa namin po ay napibigay ng mga interventions, lalo-lalo po sa mga binhi, and trainings, lalo-lalo na sa pagbibigay ng mga climate resilient agriculture practices and ang pagbibigay din po ng mga weather forecast sa kanilang mga farmers. And bilang isang kapartner po ni Miss Mila ay through consultations, monitoring po namin dito every weekly para ma-monitor namin kung ano yung mga progress na ginagawa po nila. And sa pag-monitor namin doon ay in-engage namin lahat ng farmers na gawin ang climate resilient practices upang maging produktibo ang kanilang pag-farm. Ito pong AMEA Village kung saan pinapangunahan po ni Miss Mila Bungalbal ay isa lang po ito sa 14 na AMEA Villages dito sa buong Bicol Region.
At majority po ng aming mga leaders sa 14 AMIA villages ay mga kababaihan. I think 80% sa kanila ay women. Nakita namin kung gaano kaganda magkumbinse na mag-adapt ang mga kababaihan para sa kanilang mga komunidad. Si AMIA, maliit lang ang pondo nito, pero nagawa ng grupo ni Mamila na mapalaki ang intervention, hindi lang mapalaki, kundi masustainer pa ang mga interventions dito. Nagsimula kami rito 2021. Sa ngayon, bumubuhos pa ang mga intervention mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati po ang mga non-government organization. Isa ang Integrated Rural Development Foundation sa mga tumutulong sa proyekto ng AMIA dito sa grupo ni Ms. Mila Bungalbal. Pagkatapos po nito, nakita namin, meron pala silang ginagawang connection sa Municipal Local Government Unit at naaprubahan yung kanilang mga request. Isa sa mga request dito ay mapalago ang kanilang tinatawag na Huruanville. Nung lumago na ito, nakita ulit ng AMIA program kung gaano mag-manage ang isang babaeng Bicolana. Ngayon pong end of January, yung aming processing center na bigay din po ng DA-AMIA, i-award na po sa amin kung saan makakapagsimula na po kami ng aming processing, yung meat processing po namin, and then yung para sa tablea kakao, iba pang mga kakanin, at saka yung ubi halaya. Doon po kami nag-prepare para sa next project namin. Resulta na po ng aming income, ito na po yung mga aming na paggawa. Ang aming pong accomplishment, ito po yung kobo ng aming pinagtitipunan pag may mga meetings. Housing ng lettuce namin, yung greenhouse. Itong housing ng aming chicken, housing ng aming swine, saka itong napagawa namin na rain shelter. Ang expenses po nito, galing na lahat doon sa income namin. Sinisiguro ko po ang aming sustainability and adaptability ng aming asosasyon sa tulong-tulong naming paggawa ng aming mga obligasyon. Ang mga challenges na aming hinarap o hinaharap, yung kakulangan po sa time ng paghanap buhay dahil po sa climate change, ang aming facilities, and then ang aming financial na pangangailangan. At ito po ay aming natugunan dahil na din po sa tulong ng mga agencies ng katulad ng DA, AMIA, at saka LGU. Nakatulong din po sa amin itong asosasyon para sa dagdag income sa aming pamilya at para na din sa kaalaman sa pagtugon ng climate change. An advantage po ni Ma'am Mela bilang isang babae na advocate ng climate change, adaptation and mitigation dito sa aming bayan. Nakakahikayat siya ng maraming kababaihan dito sa amin, lalong-lalo na yung mga fisher folk, high-value crops farmers. Bilang isang babaeng leader at kampiyon ng climate change adaptation, ang aking goal ay maging inspirasyon ng kababaihan. Ang aking pong mensahe, maliit man o malaking bagay ang ating gagawin, basta't makakatulong to create a greener and better future for all. Ako si Mila Bungalbal, isang babaeng leader. Pigilan natin ang epekto ng pagbabago ng klima. Ako po ay sumasaludo kay Ginang Mila Bungalbal, isang babae at magaling na leader mula sa Tiwi Albay na binigyang parangal natin sa Philippine Resilience Awards. Sa gitna ng mga pagsubok na ating kinakaharap sa panahon ng krisis sa klima, isang inspirasyon at magandang ehemplo si Ginang Mila at ang mga miyembro ng Farmers Organization na posible ang magkaroon ng sustainable livelihood at food security sa bawat komunidad. Mahalaga na nakatuon ang ating suporta sa kanila bilang frontliners sa epekto ng climate change. Mahalaga na kabilang ang bawat Pilipino, ang bawat sektor sa mga aksyon natin. Nagkakaisa para sa mas matatag at luntiang Pilipinas. Ang epekto ng climate change ay ramdam na sa buong mundo.
At magiging mas mapaminsala ito sa ating lipunan, kalikasan at kinabukasan. Isa ang Pilipinas sa mga pinakaapektadong bansa kung kaya ay itinaguyod ang Climate Change Commission. Prioridad din natin ang seguridad at katatagan ng buhay at hanap buhay ng bawat Pilipino. Mahalaga na magkaisa tayong bawat Pilipino, lahat ng sektor para sa mas matatag na Pilipinas. Lubos nating pinagmamalaki ang mga women leaders na matapang at determinadong nagsusulong ng mga proyekto at programa sa kanilang mga komunidad dahil sa nagbabagong klima, buhay, kabuhayan at kinabukasan nating lahat ang nakataya.